Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo'y muling nabuhay, resurrexit sicut dixit. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo'y muling nabuhay, alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, every gising is a blessing. Pero bakit malungkot ka pa rin? Bakit nakasimangot ka? Bakit nakakunot ang iyong kilay? Bakit naiinis ka? Bakit nagagalit ka? Kasi minsan, iniisip natin, ang mga blessings sa buhay ay pera, kayamanan, gamit, kasikatan, kapangyarihan. Niisip natin na ang grasya, biyaya ay yung mga bagay na gusto lang nating makuha. Pero tinuturuan tayo ng Diyos. Kahit na hindi mo nakuha yung hinihiling mo, bless ka pa rin. Di po ba? Dahil pag hindi binigay ng Diyos sa iyo yung hinihingi mo, ito din ay para sa ikabubuti mo. Kapag nagagalit ka, nagrereklamo ka sa Diyos dahil meron kang pinagdarasal pero hindi niya sinasagot, kapatid, mag-ingat ka. May kataasan ka ng loob. At mahirap para sa Diyos na pagpalain ang mga taong may kayabangan, kataasan ng kanilang loob. Aminin natin, tayong lahat, minsan inakala nating mas magaling pa tayo sa Diyos. Yan naman sa banal na misang ito, muli tayong magpakumbaba. Hilingin natin ang kanyang awa para tayo'y maging karapat-dapat na makatanggap sa mga banal na misteryo at muli tayo'y makapagpasalamat at makapagbigay ng kapurihan sa Diyos. Sabihin natin, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa aming pagkilala ng iyong anak para sa amin na buhay talaga. Kami naway maging kasalo niya, pakundangan sa pag-ibig ng Espiritong kanyang padala, sapagkat siya ang tagapamagitan magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, masidhi ang pagnanais ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Kaya't lumapit siya sa pinakapunong saserdote at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco, upang madakip niya ang sinumang matagpuan niya roong kaanib
ng bagong pananampalataya. Maging lalaki, maging babae, at madala sa Jerusalem. Naglakbay si Saulo patungong Damasco. Nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Anupat na subsob siya, at narinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya. Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino po kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako'y si Jesus, ang inyong inuusig. Tugon sa kanya. Tumindig ka at pumasok sa lungsod. Sasabihin sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin. Natilihan ng mga kasama ni Saulo. Narinig nila ang tinig, ngunit wala silang nakitang sinuman. Tumindig si Saulo at idinilat ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya makakita. Kaya't siya'y inakay nila hanggang sa Damasco. 3 araw na hindi siya nakakita at hindi kumain ni uminom. Sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangalan ay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa isang pangitain. Ananias, ano po iyon, Panginoon? Tugon niya. Pumunta ka sa kalye matuwid, sa bahay ni Judas, at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalay Saulo. Sabi ng Panginoon. Siya'y nanalangin ngayon. Sa isang pangitain, nakita kaniyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang makakita. Sagot ni Ananias. Panginoon, marami na po ang nagbalita sa akin tungkol sa taong ito. Tungkol sa mga kasamaang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglayang kapangyarihang galing sa mga punong saserdote upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka, sapagkat hinirang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hentil, sa mga hari, at sa mga anak ng Israel. At ipaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Pumunta nga si Ananias. Pumasok siya sa bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. Kapatid na Saulo, wika niya. Pinapunta ako rito ng Panginoong Jesus na napakita sa iyo sa daan nang ikaw ay pumunta rito. Sinugo niya ako upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo. Pagdakay may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita na siya. Tumindig siya agad at nagpabinyag. Kumain siya at nanauli ang kanyang lakas. Si Saulo'y ilang araw na kasama-sama sa mga alagad sa Damasco. Pumasok siya sa mga sinagoga at nangaral tungkol kay Jesus. Siya ang anak ng Diyos, wika niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral.
Umayot dalhin sa tanan, mabuting balitang ngaral. Purihin ang poon, dapat na purihin ang lahat ng bansa. Siya ay purihin sa lahat ng tao sa balat ng lupa. Umayot dalhin sa tanan, mabuting balitang ngaral. Pagkat ang pag-ibig sa ukol, sa ating dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Umayot dalhin sa tanan, mabuting balitang ngaral. Alleluia, 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 alleluia. Ang sinumang kumakain sa katawang aking ngahin ay nananaan sa akin. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain sa aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay nananahan sa akin, at ako ay sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin, at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumain nito ay mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila bagamat kumain niyon. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Capernaum. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat and welcome po sa ating banal na misa. Hindi ko po alam kung narinig nyo na yung kasabihan sa Ingles. One man's trash is another man's treasure. May ganito din po tayong kasabihan sa Tagalog. May pera sa basura. Ano pong ibig sabihin nito? Na hindi lahat ng problema ay problema para sa iba. Pakaisipin niyo po ang aking sinabi. Hindi lahat ng problema ay problema para sa iba. One man's curse is another man's blessing. Halimbawa po, maaaring sa inyo problema ang sakit. Pero ang sakit mo, blessing sa doktor, sa nurse, sa hospital. Hindi po ba? Kasi kung walang magkakasakit, wala pong trabaho ang mga doktor, ang mga nurses, ang mga nasa hospital. Hindi po ba? Sino po ba sa atin ang gustong makasuhan? Wala. Kakatakot po ang mademanda, nakakahiya po ang makulong. Pero kung walang magdidemanda, paano na lang po ang kabuhayan ng mga abogado? Di po ba? Marami po sa atin naiinis kapag maraming tao sa daan. Pero para po sa mga driver ng tricycle, ng jeep, ng bus, masaya sila.
Kasi anong ibig sabihin? Maraming pasahero. Ayaw din naman po nating mamatayan. Pero mga puninarya, masaya sila kapag merong patay. Kasi sila po ay hanap patay, hindi hanap buhay. Meron nga po nakapagkwento sa akin, minsan yung mga ibang vlogger, intentional daw po gumagawa sila ng mga nakakainis na mga content para pag-usapan sila. Kasi pag nakakita ka ng hindi tama na ginagawa ng vlogger, ano yung tendency? Magko-comment ka. Doon po sila lalong sumisikat. Doon lalong nagba-viral yung kanilang content. At doon sila mas kumikita sa social media. Ang tawag po nila dyan ay rage baiting. Tignan nyo na mga kapatid. Maaaring sa'yo problema. Ayaw mong pag-usapan ka, nakakahiya. Pero yung nakakahiyang ginagawa nila, pinagkakakitaan nila. Di po ba? Kaya nga po, yung nangyayaring gera sa ibang bansa, maaaring ang iba sa inyo, iniiyakan nyo kasi pagkamahal-mahal ng gasolina, ng krudo. Pero sa totoo lang, merong tao masaya dyan sa gulo. Kasi yumayaman pa sila. Dahil hindi naman lahat ng gulo ay walang kwenta. Minsan, yang gulong yan, kayamanan para sa kanila. Kaya ang tanong, ano ang attitude mo sa harap ng paghihirap? My dear friends, you can choose to become a victim or a victor in your suffering. Si San Pablo, sa unang pagbasa, dati po ang pangalan po niya ay Saulo, siyang ating narinig sa kwento. Isa po siyang sakit ng ulo ng ating simbahan. Narinig po natin kung paano daw dinadagip ni Saulo mga unang Kristiyano. Siyang nagpapakulong, siyang nagpapapatay sa kanila. Sa tingin ng mga unang Kristiyano, si Saulo sumpa. Isa siyang problema, isa siyang basura. Pero para sa Diyos, ibang tingin niya, kayamanan siya. Nabulag daw po si Saulo dahil naranasan niya, nakita niya muling nabuhay na Panginoong Jesucristo. Pero pinadala daw ng Diyos si Ananias para pagalingin siya, para makakita siya muli. Ang kwento, tumutol daw itong si Ananias sa Diyos. Naiintindihan naman natin yung posisyon niya. Sabi, Panginoon, bakit niyo papagalingin ang taong ito? May kasalanan siya sa mga minamahal niyo sa bayan ng Diyos, sa iyong simbahan. Pag-ausig siya eh. Bagay lang sa kanya ang maghirap ng ganyan. Pero ang Diyos, mas malalim tumingin. Maaring sa mata ng ibang tao, lalong-lalo na sa mga sinaktan niya, si Saulo ay problema. Siya'y basura, siya'y sumpa. Pero para sa Diyos, nakakita siya ng oportunidad. Gagamitin niya si Saulo, magiging San Pablo, para ipahayag ang kabutihan, ang pagmamahal ng Diyos, ang Ebanghelyo sa buong mundo. Ito po ang isang paalaala para sa ating lahat. Sana wag naman tayong agad maghusga. Ano man ang problema mo sa buhay, saan ka man naghihirap, ano man ang kinaiinisan mo, ano man kinakagalit mo ngayon, may oportunidad dyan. May pagpapala dyan. Amen? Kamukha po ng kasabihan, when life gives you lemons, make lemonade. Dito ba naman sa Pilipinas, kakaunti lang ang lemon. Anong meron po tayo? Suka. Di po ba? Kaya nga, kapag binigyan ka ng suka ng Diyos, anong gagawin mo? Gumawa ka ng sausawan. Di po ba? Lasapin mo yung suka. Huwag mong ibubuhos yan sa sugat mo. Kung binigyan ka ng suka ng Diyos at pagkatapos, yan ay nilalagay mo sa iyong sugat, sa iyong sakit. Kanino kasalanan yon? Kasalanan ng Diyos, kasalanan mo. Alam nyo ang sagot dyan. Di po ba? Hindi nagkakamali ang Diyos sa pagbibigay niya sa atin ng mga problema, ng mga pagsubok, ng mga paghihirap. Understand this. God sometimes answers our prayers in reverse. Because God prepares you before He promotes you. Ulitin ko po yun. God prepares you before He promotes you.
Hindi niyo po ba napansin, kapag humihingi ka ng peace of mind o kapayapaan sa Diyos, anong binibigay niya sa iyo? Dumadating bagyo, mas maraming problema, mas maraming gulo. Binibigay ito ng Diyos sa iyo, hindi para guluhin ka, kundi para turuan ka. Itong mga gulong ito ay daan para makaranas ka ng kapayapaan. Dahil ang tunay na kapayapaan, hindi ka wala ng problema, kundi ito ay presensya ng Diyos sa gitna ng iyong problema. Kapag humingi ka ng pera sa Diyos, hindi naman agad-agad bibigyan ka ng kayamanan, kundi ang ipagkakalob niya sa iyo ay sitwasyong magtuturo sa iyo para magpahalaga. Minsan, padadaanin ka niya sa pagkukulang, sa mga utang. Hindi para pahirapan ka, kundi para hubugin ka. Dahil mas mahalaga para sa Diyos ay yung matuto kang magpahalaga kesa doon sa maging mayaman ka at magmayabang ka. Di po ba? Kapag humihingi ka sa Diyos ng karunungan, hindi ka bibigyan ng Diyos ng libro at ng mga guro. Bibigyan ka niya ng mga sitwasyon, mga pagsubok, mga mahirap na karanasan. Hinahayaan ka ng Diyos na mabigo, hindi para ibagsak ka, hindi para turuan ka. Dahil may biyaya sa pagkadapa, may karunungan sa pagkakamali. Tandaan niyo po mga kapatid, nothing can teach you more than your errors. Kapag humingi ka din ng love life sa Diyos, hindi ka niya bibigyan ng Prince Charming, ng Beauty Queen, ng Dawan. Minsan, bibigay pa nga niya sa iyo broken-heartedness. Hahayaan ka ng Diyos na masaktan ang puso mo. Padadaanin ka niya sa pagkabigo. Paparanas siya sa iyong pag-iisa. Hindi para wasakin ka, kundi para ihanda ka. Hinahanda kasi ng Diyos ang puso mo para magmahal ka ng tama. Aalisin ng Diyos sa iyo mga maling attachments at ituturo niya sa iyo kung paano ka tunay na magmahal. Kasi kung hindi ka buo, kapag dumating yung tao na dapat mong mahalin, baka masaktan mo lang siya at baka saktan mo din ang iyong sarili. Di po ba? Kaya mga kapatid, tandaan niyo po ito. Before God gives you the promise, God builds you the character to sustain it. Kung ipagkakalob agad ng Diyos sa iyo yung hinihingi mo, pero hindi ka handa, ano mangyayari? Yan ay mabilis ding mawawala. Hindi po ba? Hindi mahalaga kung matatanggap mo ba. Ang mas mahalaga kapag natanggap mo ay yung magtagal yung hinihingi mo. Di po ba? Bago ibigay ng Diyos ang biyaya, hinuhubog niya ang puso. Bago ang tagumpay, may proseso ang paghubog. Kaya wag po kayong magtaka kung bakit pinapahintulutan ng Diyos minsan ang mga pagsubok, paghihirap, pag-uusig sa ating buhay. Tingnan nyo naman, mga unang Kristiyano, hinayaan ng Diyos. Sila'y pahirapan, ikulong, at yung mga iba, pinatay pa. Hindi sila pinabayaan ng Diyos, kundi dahil sa pag-uusig, sila'y pinalakas. Kasi sa paghihirap, tumitibay ang pananampalataya. Sa ating mga pag-uusig, nagiging totoo ang ating pag-ibig sa Diyos. At sa panganib, natututunan nating umasa pa lalo sa Panginoon. Dahil po sa mga paghihirap, dito naging matatag ang ating simbahan. Sipin nyo na, 2,000 years na higit ang ating simbahan. Ang dami na natin mga problemang pinagdaanan. Pero nananatili pa rin tayo dahil merong gumagabay, merong nagpapalakas sa atin. Mga kapatid, huwag niyong kalimutan, kung walang paghuhubog, hindi mo kakayanin ang pangako. Kung walang krus, hindi mo mapapangalagaan ang korona. O sa susunod na magkakaroon ka ng problema, sa susunod na makakaranas ka ng pagsubok, huwag mo agad tatawagin yan na sumpa. Yan ay biyaya. Nakabalot lang sa hirap. Sa susunod na ikaw ay mahihirapan, huwag ka agad iiyak at magrereklamo. Matuto kang tumingin sa langit bago ka lumuha. Sana matuto ka ding magsabi, salamat Panginoon
kahit na masakit, kahit na mahirap, dahil alam ko, meron kang ginagawang mabuti sa aking buhay. Mga kapatid, ang Diyos hindi nagbibigay ng problema para sirain ka. Nagbibigay ang Diyos ng mga problema para buuin ka. Hindi kanya pinahihirapan para pabagsakin ka. Hinuhubog ka niya para mas patatagin ka pa. Kaya meron kang problema ngayon, tandaan mo, hindi ka pinaparusahan, pinalalakas ka lang niya. Hindi ka tinatalo, inihahanda ka lang niya. Hindi ka iniiwan ng Diyos, inaakay ka niya. Para tayo maging mas matatag sa gitna ng ating mga paghihirap sa buhay. Kumapit tayo sa Kanya sa pamagitan ng banal na Eucharistia. Tanggapin natin araw-araw ang banal na katawan at dugo ni Kristo sapagkat ang tumatanggap kay Jesus ay tumatanggap ng lakas, pag-asa at buhay. Dahil sa bawat misa, ang Diyos nakikinig sa iyong problema. Siya mismo ang sasagot sa mga problema mo. Kaya manalig ka, kumapit ka, at huwag kang bibitiw. Amen? Dahil ang Diyos na kasama mo, lalaban para sa iyo at kailanman hindi ka matatalo. Tandaan niyo po mga kapatid, kung merong pagsubok, may layunin. Kung merong kasugat, merong paggaling. Kung merong ka mga krus, merong muling pagkabuhay. At ito ang pangako ng Diyos sa iyo na hindi ka mawawala kailanman. Hindi siya mawawala sa iyong buhay. Hindi ka mapapahamak. Hindi magkakaroon ka ng buhay at buhay na walang hanggan. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin ngayon sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Binibigay sa atin ng Ama ang kanyang anak bilang tunay na pagkain, na tunay na inumin sa hapag na ito. Hilingin natin sa Kanya ang lahat ng ating pangangailangan sa pamagitan ni Kristo ang pinagmumula ng bagong buhay. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway lumago sa pagpapahalaga sa Eucharistia bilang tinapay na buhay sa pamamagitan ng mas matayimtim na pagdiriwang ng banal na misa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Bilang isang pamayanan, naway hindi natin ipagwalang bahala ang ating buhay, pananampalataya, bagkus igit na manalig sa Diyos sa araw-araw, kahit sa ating mga kahirapan at pagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pamilya, lalo na ang ating mga anak, naway lumago sa mga biyayang dulot ng patuloy na pagtanggap ng Eucharistia. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, binigay mo sa amin ang katawan at dugo ng iyong anak bilang pagkain at inumin sa aming paglalakbay. Marapatin mo sa aming pakikipag-isa sa Kanya. Kami rin lahat ay magkaisa bilang mga bahagi ng Kanyang katawan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Tanggapin mo
Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming sa iyong kalugdan. At kami gawin mong hain sa iyong laging nakalaan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon pinagdiriwang ang paghain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan. Sa piging ng iyong buhay, hindi na mamamatay ang inihahain sa krus. Ang sa krus pinapoy buhay laging bilang handog. Kaya kaisa na mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kainasan. Hosana, Hosana, sa kainasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahan, laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na Mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo, kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat.
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ubi caritas et amor Deus simies. Ubi caritas et amor Deus simies. The love of Christ be upon us. Let us rejoice and be glad in Him. Let us love and serve the Lord, and love each other from the depths of our hearts. Ubi caritas et amor, Deus simies, Deus simies. Ubi caritas et amor, Deus simies, Deus simies. Let us gather ourselves in His presence. Let's be one, not divided. Let's give peace to one another. Let me the Lord be on our side. Ubi caritas et amor, Deus simies, Deus simies. Ubi caritas et amor, Deus simies, Deus simies. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan na ginawa namin sa pag-aalaala sa anak mong mahal na nagutos ipagdiwang ang huling hapunan. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, bago mo itapon yung mga masamang karanasan mo, sana naman tignan mo ang halaga niyan sa buhay mo. Ang kasabihan nga, when life gives you lemon, make lemonade. Sa Tagalog, kapag binigyan ka ng suka ng Diyos, gumawa ka ng sausawan. Masarap ang sausawan, di po ba? Lalong-lalo na pag masarap ang iyong ulam. Pag walang sausawan, kulang ang ating kinakain, ang hapagkainan. Di po ba? Pero, ano nagiging problema natin? Bakit di natin nakikita sa ating mga problema at pagsubok? May balakid. Tingnan nyo, balikan yung unang pagbasa. Napakagandang detalye. Nung pinagaling itong si Saulo, naging San Pablo, meron daw naalis sa mata niya, nahulog na parang kaliskis.
yung mga kaliskis na yon, yun yung naging balakid. Hindi niya nakikita buhay ang Diyos dun sa mga taong pinahihirapan niya. Baka meron ka ring kaliskis sa iyong mata. Kaya malabo, hindi mo nakikita ang pagpapala ng Diyos. Remember that everything is grace. Lahat ay biyaya galing sa Diyos. Kahit na mga problema at pagsubok mo. Kaya, anong magandang dasal sa araw na ito? Lord, remove the scales from my eyes. Panginoon, gawin mong mas maliwanag ang aking paningin para pag ako'y nakakita ng mabuti, makaranas din ako ng mabuti sa aking buhay. At dito mapuno ng tuwa at galak ang aking puso at buong lakas magawa kong iyong kagustuhan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.